Hi everyone, good afternoon po ulit. And this is your Kuya Chris. Nandito po ako ngayon dito sa may parang reserve or a park that is close to our residence sa aming bahay. Naglakad-lakad po ako and eto, napadpad po ako dito sa park. And I saw again this reserve. May makikita nyo na may parang maliit na lawa dyan. And ganyan po dito, yan, meron marami pong mga wild birds, may mga wild ducks din na nandyan sa park. And here sa kabila makikita nyo po maraming klase ng mga ibon. Ganyan po talaga dito sa Australia. Marami pong mga yung mga wilds or yung mga animals nila, natural. And ano po yan, parang alaga po talaga nila. And magandang po, bago magpatuloy, gusto ko pong bumati sa inyong lahat na magandang araw. Sa lahat po ng nakakapanood nito, magandang araw, magandang umaga, magandang tanghali, or magandang gabi kung saan parte ng mundo ka man nandoon. And salamat po sa pagsama niyo po sa akin ulit. And pagpasensyahan niyo na, madalas po ako mag-live ngayon kasi po kailan po yung nakakausap ko. And right now, I'm on meditation. And pagka ganitong free time, nagme-meditate ako. And ang iniisip ko po lagi yung mga kagandahan, may kabutihan ng Panginoon sa buhay natin lahat. And before we continue, hayaan niyo po munang simulan ko po ulit na ipag-pray ko po bawat isa. At sabay-sabay, samahan niyo po ako mag-pray. Lord, hallelujah, maraming po salamat, Panginoon. Purihin ka, Lord, sa araw na ito. Purihin ka sa magandang panahon. Purihin ka sa aming lakas, sa aming hininga, sa aming buhay na patuloy na binibigay niyo sa amin. And thank you, Father God, that lahat po package, kahit sa paggising pa lang namin sa umaga, talaga pong yung biyaya niyo na po yung nandyan, and every day is puno ng biyaya na nagmumula sa inyo. And maraming po salamat because you're always with us, and ikaw po yung nagmamahal sa amin na talagang tapat, loyal, and hindi niyo po kami pabayaan or iiwan kailanman. Lord, I pray blessing upon blessing, I speak blessing upon blessing, grace upon grace, lahat po na nakakapakinig nito ngayon. And alam ko, Lord, na sila po ay pinaburan at pinagpala niyo na dahil sa mga tinapos na gawa na aming Panginoong Jesucristo. Maraming salamat, Ama. We praise you and we thank you. And this is our declaration, prayer, lambing namin sa inyo. In the name of Jesus Christ, our Lord. Amen. Narinig ko yung aso tumatahol. Mukhang malaking aso yun. Sana naman hindi siya makakawala. Pero okay lang kasi hindi naman takot si Kuya Chris sa aso. Actually, ilang beses na po ako napapalakad dito sa lugar na to. Yung mga aso rito, halos lahat papunta sa akin. Siguro alam nila na animal lover si Kuya Chris, kaya naaamoy nila siguro. Or let's say, amoy aso si Kuya Chris. Yun, ito po, naglakad-lakad, nagpasyal. Maari po nagtataka kayo bakit po ako nandito ngayon samantalang it is Wednesday and it's a working day. Gusto ko po simulan ng ganito. Ang reason po talaga kaya ako nag-live sa inyo, kasi po, kaya ako may free time, kaya ako nandito. Ayan, sandali, bago po yan. Tingnan niyo po muna yung ibon. No? Ayan, no? Ayan yung ibon. Mga nakagala. Yung mga may magpies. Tapos itong isang malaki na to, hindi ko po kilala ko anong klase yan. Okay, balik po tayo. Kaya po ako nandito ngayon, naglalakad-lakad kasi po wala pong pasok si Kuya Chris. Bakit walang pasok si Kuya Chris? Kasi po wala na pong trabaho si Kuya Chris. Amen? Pero if you could see, nakangiti po ang Kuya Chris. Masaya pa rin ang Kuya Chris kasi ang gusto ko pong i-emphasize is ang biyaya ng Panginoon ay laging dakila. Grace is greater than all, kahit ano man nangyari. Lagi po yung biyaya ng Panginoon ang siyang sumasama sa atin at nagbibigay po ng lahat ng ating mga pangangailangan. Ba't po walang trabaho si Kuya Chris? I would not elaborate, but let's just make it short. I'll just say na
it did not work out. It did not work out. Parang ano lang, no? In a relationship, it doesn't work out. It's not about you, it's about me. May mga ganong hugot. But just to make it short, it did not work out. So it's a mutual respect. Yan. Minsan kasi sa isang bagay hindi ka compatible, di ba? Mahalaga yung compatibility. So it's a mutual understanding that we cannot work together. My sponsor, my boss, and I cannot work together further. So, yun po yung mga reason na una po talaga, imbis na parang, ano ba yung tawag dito? Dapat ma-depress ka, di ba? Parang dapat mag-panic ka. Actually, alam niyo kung anong naisip ko nun? Naisip ko nun, babalik na ako ng Dubai. Babalik na ako ng Dubai. Ay, ang kaso po, ang tumatakbo pala sa isip ko, yung plano ko. Yung kagustuhan ko. But, alam nyo, hindi ko alam kung bakit lahat ang bilis. So, now, wala po akong trabaho, pero meron akong trabaho. Ang gulo, no? Wala po akong trabaho dito sa Adelaide. Then, meron na po akong bagong trabaho. And I'll be shifting from South Australia, I'll be shifting to Western Australia. This Saturday na po yung flight ko. Sayang, ang flight ko hindi pa Dubai. Yun po talaga yung gusto ko. But, lagi natin i-consider, lagi po nating iisipin kung ano yung gusto ng Panginoon para sa atin. In the very first place. Naniniwala po ang Kuya Chris na hindi ako napadpad dito nang wala lang. Hindi ako napadpad dito by accident. Napadpad ako rito for a purpose. And yung purpose na yun nga, parang hindi ko makita na yun ang kinade-depress ko when I came here in Adelaide. Masyadong napaka-konti ng Pinoy. May makikita ka man konting Pinoy, pero hindi unlike po sa Dubai. Sa Dubai kasi, yung Pinoy kahit nasa kabilang kalsada, babatiin ka. Dito, kahit binati mo yung Pinoy, parang ilang sila. I don't know. Maybe that's the culture that started here. Kasi minsan mahirap po baguhin yung culture. And napaka-konti po talaga ng Pinoy rito. And yung mga ibang nakilala ko, meron po silang ibang religion na kinabibilangan, which is ang hirap po talaga mag-start din ng Bible study kasi magkakaiba kayo ng pananaw, lalo na when it comes to when we talk about full grace. So yun po yung isa. But now coming to realize everything, it seems to be nare-realize ko na ngayon na andun pa rin yung purpose ni Lord. It is intact, but I have to find it from where or kung saan natin ito matatagpuan. And I'm looking forward na mangyayari yun sa Perth. Ang na-research ko po sa Perth, mas marami pong Pilipino. Parang araw pong Pilipinas yun, sa dami ng Pilipino. So mas marami po tayong chance para po makamit ng mga iba't ibang Filipino that we can invite at makakasama po natin sa pagpapalakasan. Actually, I would like to start a ministry, a Bible study, hindi po para palakasin yung mga tao. But on the same time, sila po ay maging kalakasan din po ng Kuya Chris. Kasi iba po yung meron kang gawain. Iba yung meron kang ministry. Yun po yung importance. Kaya gusto ko ipaalala rin po, take this opportunity para paalala sa bawat isa sa atin na kayong may mga churches, try to be involved in the ministry. Not because you are serving God, not because yun ang kailangan mong gawin. It's not to earn your salvation. You are already saved. And alam mo nang mahal ka ni Lord, kaya kailangan mo yon. And we need it para magpalakasan. Sabi nga po, iron sharpens iron. So kailangan po talaga natin ng makakasama. And I praise God for that. Now, going back to that, ang gusto ko pong i-share sa inyo biblically is tutuloy po natin yung nakaraan pong live, which is about Moses. And Moses, balik mo muna tayo sa Old Testament, but now there is a New Testament na pag-uusapan natin. Yung Old Testament po sa Exodus 33, di ba po yun yung panahon na
ni-renew ni Lord. Pinaalala ni Lord kay Moses na I am the God who took you out of slavery, who took you out of Egypt, and I will bring you to a land where milk and honey flows. So, kumbaga, a promised land. So, kaya po ganun na yung live ni Kuya Chris nung una. It is because related na nga po doon sa nangyayaring situation sa akin. Kinakausap na po ako ni Lord and He is preparing me for that. And yun nga po yung nangyari. Parang ipinaalala ulit ni Lord sa akin na kaya ka nandyan, kaya ka nasa labas is because you are going to a promised land. Now, yung promised land na yun, si Moses at saka Israelite, it took them 40 years bago nakarating yung Israelite sa promised land, and even Moses did not reach that promised land. I thank God dahil I'm sure hindi naman po magiging katulad ni Moses si Kuya Chris. Hindi naman po tayo abutin ng 40 years and hindi naman po tayo at hindi naman po sa hindi na po aabot sa promised land, but the Lord has opened my eyes on that, looking forward na sinabi niya, when I put you to something, when I promise you something, that promise stays whatever happens. Now in the wilderness marami silang challenges, but the pillar of fire and the pillar of cloud remains with them, and the grace of God continue to bless them whatever they need, maging yung mga pagkain. Ang problema lang talaga ng tao noon, ng mga Israelites, hindi po ang Diyos, kundi ang problema nila yung pananaw nila. So that is a reminder for me, and I would like to share that reminder to each and every one of us na sometimes things happen dun sa mga bagay na hindi natin inaasahan, na hindi natin gusto, but it doesn't mean that it will not happen. The promise giver is the one we have to look upon to, not the promise itself. The promise sometimes makikita mo matagal, makikita mo malabo, makikita mo parang hindi nangyayari, but always go back to the promise giver who can always make it happen or who did it already. Kumbaga, God did, hindi po niya gagawin kundi ginawa na niya. Pinangako niya sa iyo yan, nilagay ka niya dyan, mangyayari yan kasi He did it. Lahat siya nakapattern yan. Everything has been ordained by God, and you just have to find out how it will happen and how it will unfold in your eyes, before your very eyes. Now, going to the New Testament, God has shown me Mark chapter 4, verses 33 to 40, which is, on that time, Jesus said to the disciples, let's go to the other side. So, to the other side meaning to say, magbabangka sila kasi mayroon dagat sa gitna. So, parang ganun-ganun din, may dagat sa gitna, parang kay Moses. Dito may dagat. Moses and the Israelites went to the wilderness for 40 years ng puro challenges. And then, eto, comes to Jesus Christ when He said, let's go to the other side. But when He said, let's go, let us, andun po yung us. Hindi niya sinabing, you go. Ang sinabi niya, let us, which means He is with you and hindi ka niya iwan. And yun, look what happened on that. Pagtawid po nila sa kabilang side, inabot sila ng bagyo, ng malakas na bagyo sa gitna ng sea. Bumagyo. Malakas yung bagyo. Yung bagyo na ang isang mandaragat, katulad nila Peter, nila Andrew, mga mandaragat yan. Sanay na sanay yan. Pati si John, si James, mga mandaragat yan. Sanay yan sa dagat. But during that time, yung bagyo na inabot nila, they panic, which resulted in waking up the Lord Jesus Christ. At ang words nila, don't you see that we are perishing? Perishing agad. Kumbaga, napapahamak na tayo. Namamatay na tayo. We are headed to death. Ganun po yung panic nila. So, ibig sabihin, ganun kalakas yung bagyo. Ganun kagrabe. And Jesus Christ is just sleeping. Why? He's sleeping because kung ano yung sinabi na niya, mangyayari. He woke up. He stood up. He calmed the storm on behalf of the disciples.
Believe me mga kapatid, ang nakita ko rito, kahit hindi po tumayo si Lord, kahit hindi niya inawat yung bagyo, they will still reach to the other side because the word of God remains. He said, let's cross to the other side. Ibig sabihin, sinabi na niya, mangyayari yun. Kahit gaano kalaking bagyo pa yan, kahit ano pa yung nasa gitna niyan, kahit ano pa yung daanan natin along the way, mangyayari yung sinabi ng Panginoon dahil yung purpose niya ando doon. Ang mahalaga, yung purpose niya ibinigay niya sa atin. Kaya mga kapatid, I am looking right now at that very, very purpose. Honestly, gusto ko pa rin bumalik ng Dubai, but the Lord did not allow me. Kasi kahit sa kabila po nitong dinaan ng bagyo ni Kuya Chris, that time itself, He stood up and said, peace, be still. To the storm that I'm facing and to the fear, to the feeling that I am having, the storm that I'm having inside me. 2 storms. He calmed and He said, He used people. Lahat kung titignan ko parang aksidente lang lahat. Ganito, ganun, napakabilis. He used people para mangyari po yung purpose niya. Meron na siyang binigay ng mga provisions, may binigay na siyang mga nakaabang, pati mga tao na gagamitin para dyan. Imagine, hindi pa po ako nagpapaalam dito sa trabaho ko na to. Just 3 months. I'll be 3 months in Australia on the 25th of this month. Ano pa lang po ngayon? 21 pa lang. Meron pa akong 4 days para mag 3 months. Hindi pa ako nagpapaalam. Meron na po akong offer, meron na po akong work. And yung work ko po doon, mas mataas po yung offer na salary sa akin. Hindi po ganun kataas. But I was offered, sabihin ko na sa inyo, $2 higher per hour. Mga kapatid, dito po sa Australia, every dollar counts. And napakalaking bagay na po nun, nung additional na yun. An increase is an increase. And we're talking about per hour, not per month, not per week, not per day, but per hour. So, ganun po. Kaya ko po sinabi sa inyo kasi gusto ko pong ma-appreciate natin pare-parehas and we see how it happens. I don't know. Isa lang masasabi ko, I don't deserve all of this. And even, alam ni Lord na ayaw ko na meron resistance sa puso ko to stay here. But still, He is blessing me for things na kailangan ko. He is equipping me for something big. He is equipping me for greater things to come. And mga kapatid, it's not limited kay Kuya Chris. I'm telling each and every one of you, I'm making this life to tell each and every one of us that the Lord is not selective. What's happening to me is happening and will happen to you. All we just need to do is sit back, relax, and watch the unforced rhythm of grace unfolds on our very eyes in front of each and every one of us. God did, Jesus did, tetelestai, it is finished. Pag sinabi ni Lord or He assigned you to a task, you don't need to do anything. Still He is saying, be still and know that I am God. Be still. The battle is mine, not yours. Just take the victory that I did on the cross for you and for each and every one. The Lord Jesus Christ, the Father loves us so much that He sent Jesus Christ to finish everything for us. We just need to look at Him, at His finished work, and His grace will do greater things in each and every one of us, more than our capacity, more than we could imagine, more than we deserve, more than our talents, because grace is greater than all.
Mga kapatid, yan lamang po. Maraming po salamat for staying and sitting back with me. And sa mga susunod po nating live, mag-iiba na naman po yung environment natin. Sa Perth naman po tayo mag-location, and marami pa pong messages. Mas marami pa pong messages, marami pa pong i-share sa atin si Lord. Again, yung po mga sinishare ko sa inyo, it is not mine, but it is the Lord Himself. Binibigay ko lang po sa inyo yung testimony. And that is a life testimony. That is an actual testimony. It's not a preaching of Kuya Chris, but it is a testimony of Kuya Chris, your Pastor Chris. Mga kapatid, any storm, any wilderness is not even a little bit affecting the grace of God for us, because the God with us is bigger than all, greater than all. Brace yourself for more greater things to come. Maraming salamat po. Again, this is your Kuya Chris, your Pastor Chris from Australia. And nagpapaalala po muli, kapag ikaw ay nakikristo, ikaw ay pinaboran at pinagpala na. Pag ikaw ay nakikristo, ikaw ay matatawag na karito, blessed, and highly favored. Magandang araw po sa inyo lahat. Until next time, grace upon grace. I love you all.